AKAP, talagang nalabuan ako ng todo-todo. Ang nakita ko lang yung AKAP kasi yun yung datos na binigay sa akin tungkol sa DSWD. Tanggal 50 billion sa 4-piece, tapos biglang lumitaw yung AKAP na ano yan, may partihan daw. Ang sabi, there's already an agreement with the Senate as to the 21 billion and the 5 billion. Medyo naasiwa yata ako doon. Anong partihan yan at anong areglo yan? Bawal yan eh. AKAP, ginawa na natin MAIP, yung PhilHealth, AKAP yung 4-piece, ginawa na nating for later release lahat ng public works at nawala bigla lahat ng flagship program. Puro sa palakasan ang dating. Hindi naman maganda yon. Isang problema yung proseso. Kasi nga, nagkagulatan na naman. Ikalawa, yung problema, yung pera, hindi napunta sa inaayon, hindi napunta sa utos ng ating konstitusyon at sa batas. Pero ikatlo, para sa akin, kung inagaw yung pera ng nararapat, abay, inagaw din ang dignidad at ang dangal ng Pilipino. Kasi sa bawat sandali, luluhod ka eh. Pipila ka, magmamalimos ka para lang kumuha ng tulong. Hindi naman tama yung ganun. Ma'am, do you have plan to personally talk to PBBM para sabihin niyo yung mga... Well, alam ko naman, kilala ko naman ng kapatid ko, ang instinct niyan, wag makialam. Ayaw niya nang hihimasok, nang gugulo. Pero para sa akin, wag naman pinapahamak yung aking kapatid. Palibasa mabait, hindi naman ibig sabihin kinakailangan samantalahin. Kaya kay ES na ako nananawagan, kay DBM Amina sa ating Public Works, DBM lalo, kapag nauwi tayo sa FLR ng FLR, medyo masagwa na talagang tignan. Election year, next year, ginawa na nating AKAP, ginawa na natin MAIP, yung PhilHealth, AKAP yung 4-piece, ginawa na nating for later release lahat ng public works at nawala bigla lahat ng flagship program. Puro sa palakasan ang dating. Hindi naman maganda yon kasi talagang eleksyon na. So, para sa akin, isang problema yung proseso. Kasi nga, nagkagulatan na naman. Ikalawa, yung problema, yung pera, hindi napunta sa inaayon, hindi napunta sa utos ng ating konstitusyon at sa batas. Pero ikatlo, para sa akin, kung inagaw yung pera ng nararapat, abay, inagaw din ang dignidad at ang dangal ng Pilipino. Kasi sa bawat sandali, luluhod ka eh. Pipila ka, magmamalimos ka para lang kumuha ng tulong. Hindi naman tama yung ganun. Pero dun sa last meeting ng BICAM, sa statement ni Senate President Chis Escuderos, inassure niya na yung 2025 BICAM report sumusuporta daw sa mga priority programs and projects ng administrasyon dahil dapat daw suportahan yung administrasyon considering na ganong kalaki ang naging boto ni PBBM. Kayo nang inassure niyan nung signing na ng BICAM report. Hindi ko kasi narinig si SP. Hindi kasi kami nag-caucus, kaya hindi ko masyadong alam kung ano ibig niya sabihin. Ang akin lang, yung statement din kanina ni Pangulo, tama naman yung sinasabi niya. Wala naman dun sa NEP. Wala naman dun sa Congress version. Sabi niya, tama, totoo, exactly what happened to me. At saka, nagulat na lang dun sa BICAM, di i-veto daw niya. Tama naman yun, sa palagay ko. Sakto naman yung sinasabi niya. At gusto ko sana balikan, Section 25. Hindi ko nabanggit sa speech ko. Article 6, ang haba na tinititigan na ako ng maigi ng mga bossing namin kagagabi. Pero yung Section 25, tungkol sa budget yan, sa Constitution, ang liwaliwanag, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President. Walang increase, pwede magbawas. So, bakit iba-iba yung nagawa? And then, no provision shall be embraced unless it relates specifically to a particular appropriation. Wala nga particular
various infrastructure projects. Pipirma ka ba ng ganun? Ano yung various na yon? Ito, pag So tinanong parang pork barrel yun, ma'am? Di ko alam Kung eh, hindi- various infrastructure projects, VIP nga eh. Nagkakamali siya tuloy lahat. Ngayon. Tapos, the procedure in approving appropriations shall strictly follow the procedure for approving appropriations. Walang Detalye. lihim, walang dilim sa ating saligang batas. Our Constitution is neither obtuse nor complicated. It's very, very clear-cut. It instructs us exactly what to do, and it's very, very clear that there appear to be violations. So, may basis kung sakaling may kumwestiyon sa Korte Suprema sa ilang provision ng 2025 budget, ma'am. Sana wag na tayo mauwi doon. Sa totoo lang, yung kinautasan naman, wala namang pangkuha ng abogado, wala namang lobby. Yung mga may sakit na umaasa sa PhilHealth, paano naman yung pupunta sa Korte Suprema? Dudulog ba naman ng kanilang hinaing yung ating 4Ps? Hindi naman kaya ng ating mga retired sundalo. Paano ba naman yung mga yan pupunta pa sa Korte Suprema? Gawan na lang natin ng paraan. Kaya sana yung DBM, Secretary Amina, please, wag naman FLR naman ang uwian natin. At saka yung ating Secretary Bersamin, ibalik na lang natin yung pakiusapan na nangyari dati nung hindi katanggap-tanggap yung ilang batas nung nakaraang taon. Ma'am, dun sa 2024 budget, disappointed ka rin, na-surprise ka rin dahil may mga insertion pagdating sa BICAM, di ba? May mga isiningit itong AKAP, yung pondo sa PI, sa COMELEC. So, kung ikukumpara dito sa 2025 budget, mas matindi, sabi nga, very bad budget itong 20. Very bad mas budget matindi ba? talaga. Mas masama ba? Mas worst ba itong 2025 budget kumpara sa 2024? Well, ito yung binabanggit ko. Natatakot ako sa utos ng saligang batas. Yun ang maliwanag. Doon naman, talagang gulatan nga doon. Pero ito yung violation of the Constitution, nakakatakot. Section 25, Article 14. Parang ang dami na nito. Ang daming kaduda-duda, kakanervyos. Tapos yung mga batas, yung PhilHealth law, very clear naman yan eh. Na talagang may bahagi dyan para sa operational cost. Hindi ko maintindihan yung sinasabi nung Mr. Ledesma tungkol sa 150 excess fund na naman. May excess fund na nung 90 billion, may 150 na naman. Ano kaya yun? Hindi ko nga maintindihan hanggang ngayon, hindi pa nga sila nakakaipon ng required actuarial 2 years expenses. Diba? Para magkaroon sila ng reserve investment fund. Kasi insurance yan dapat may ipon. Kasi kung sabay-sabay mag-claim, mauubos. Kaya kailangan laging reserve fund. Ang reserve fund, hindi ginagalaw talaga dapat. As a matter of fact, kulang pa nga yung ipon nila So, okay, before may ang PhilHealth po kasi ngayon may statement na kahit zero subsidy, kaya daw nilang i-improve, palawakin yung mga health services na ibibigay nila next year. Yes, currently, to the best of my knowledge, I'm not aware of the 150 excess na naman. Baka lipatin na naman yan sa kung saan. Pero my information is that until today, the PhilHealth has not even created an investment reserve fund as required because they've never exceeded the ceiling of 2 years projected program expenditures. So, kulang na kulang pa rin yung pera nila. Walang surplus as stated. Kasi yung actuarial reserve, yung na-compute, yung actuarial cap is not yet met. May cap kasi yan pag insurance, di ba? Meron kang ipon. Kasi doon kukunin pag sabay-sabay nag-claim para hindi ka maubusan. Yun ang problema. Wala pa nga silang investment fund kasi hindi pa nga nakakaipon. At ang liwanag na kinakailangan talaga sa Universal Healthcare Act na magkaroon tayo ng program reserve fund at kailangan din na may share talaga sa tax collections yung PhilHealth. Pero initially, si PBBM, ma'am, nagsabi na bakit nga bibigyan ng subsidy kung alaki naman nung reserve fund o laki ng pondo ng PhilHealth na hindi nila ginagamit. So, hindi ba parang na-inform ng tama si Presidente doon, ma'am? Initially, parang sinabi niya, bakit mo ba bibigyan nga ng subsidy? Ang dami pang pondo. Hindi ko alam, pero ang alam ko lamang, talagang tulad ng lahat ng insurance fund, kinakailangan talaga, may actuarial cap yan. Talagang may iniipon. Ganun.
Ayun. Okay, Mayan. And then, Nympha? I just wanted to rectify yung NEP, wala siyang akap. Pero yung Congress version pala may 39 billion. Nakalimutan ko pero gusto ko lang i-clarify na walang akap nung sa NEP. Doon nag-hearing kami sa DSWD, paulit-ulit kong tinatanong, paano ba yung akap? Ay hindi, wala nang priority yun. Paano ba yung akap? Ikalawang hearing, informally, siguraduhin na natin para maayos na natin yung mga alituntunin. Kasi hindi naman ako kontra sa ayuda. Gusto ko lang maayos. Nalalabuan kasi ako sa akap. Ang sabi ba naman, lahat daw ng tinamaan ng inflasyon. Sa loob-loob ko, lahat naman yata biktima ng inflation. Sino bang hindi? Tapos tinanong ko, hindi naman pwede yun. Labo, lahat naman tayo tinamaan ng inflation. Hindi. Yung kulang sa kita. Naku, tumiwanag pa yan. Sino ba yung kulang sa kita? Hindi, yung near poor. Paano yung talagang poor? Hindi pa nga tayo nakakapagbigay sa totoong poor na PWD, na seriously challenged, yung mga nakaratay na mga lola at lolo, yung mga solo parent, ang dami pa nakapila dyan, di pa natin nabibigyan. Laki-laki na ng utang natin sa mga seniors. Bibigyan pa natin yung mga near poor at yung mga sinasabing kapos ang kinikita. Pambirang buhay ito. Okay, Mayan. Hi, ma'am. Ma'am, were you able to talk to SP or Sen. Grace before and after your speech? Kasi dun sa speech nyo, sinabi nyo, ginagawa pa ba natin ang trabaho natin? So clearly, hindi po kayo happy din sa performance ng senator sa BICAM. Hindi ko naman sinisita yung aking mga bossing at yung mga kasamahan sa Senado kasi hindi ko nga alam kung ano nangyari. So, nagkausap naman kami ni Grace at alam niya mainit ang ulo ko. At sinabi ko sa kanya, hindi naman kita sinisisi pagkat alam ko na hindi naman ikaw ang gumagawa ng lahat. Hindi ka naman talaga ang nag-o-order dyan. Nakikisama rin tayong maigi. Gusto natin tumulong. Yun lang, hindi ko naman sinisisi si SP. Hindi ko alam ang nangyari Ma'am, di nyo sila sinisisi even if lumusot yung akap na pinayagan ng Senate members sa BICAM, sir? Alam mo ba, ang sinabi ko kasi, yung akap, hindi naman masama. Kung madadagdagan yung AIC sa tantulong sa tao, bakit hindi? Ang gusto ko lang, maliwanag. Yung maliwanag ang alituntunin, hindi yung malabong ganyan. Yung sa AIC kasi, maliwanag. Kapag may namatay, meron kang maasahan burial assistance. Kapag may nagkasakit, may pang-chemo, may pang-dialysis. Kung nasalanta ng bagyo, andyan ka rin. Diba? So, klaro naman yun. Yung akap, talagang nalabuan ako ng todo-todo. Pero ma'am, yung akap kasi parang may powers yata yung senators or congressmen to refer sino yung beneficiaries po. Okay. Yun pa ang isang nakakanervyos dahil ang klaro-klaro, nadali na yung ilang senador dyan sa Belgica versus Ochoa. Ang liwanag naman, kapag tapos na yung budget, walang sino mang mambabatas na makikialam sa implementasyon ng mga budget na linagay niya. Hindi naman po pwede yun. Labag na naman yan sa utos ng Korte Suprema na katumbas ng batas. So, ang daming problema nito, hindi ito malulutas sa simpleng panglaline veto. Okay, Nympha. Pero ma'am, since ang desisyon na nga po ng Presidente, hindi na ibabalik sa BICAM, so magla-line veto na lang, would you ask or are you asking the President to veto that specific provision, ma'am, sa AKAP? Hindi ko alam, pero may nabanggit siya kanina. So, tignan natin. Hindi ko pa alam kasi yun nga, ang hirap-hirap magsalita kapag yung hawak mo na papeles hindi kumpleto. Ang nakita ko lang yung AKAP kasi yun yung datos na binigay sa akin tungkol sa DSWD. Tanggal 50 billion sa 4-piece, tapos biglang lumitaw yung AKAP na ano yan, may partihan daw. Ang sabi, there's already an agreement with the Senate as to the 21 billion and the 5 billion. Medyo naasiwa yata ako doon. Anong partihan yan? At anong areglo yan? Bawal yan Kulong nga aabutin natin yan So you're hoping na isa yon sa line item dito ni Presidente, ma'am, yung AKAP? Di ko alam Meron ba talagang AKAP? Talagang labong-labo talaga ako dito.
Nakalagay po kasi sa AKAP is 26 billion pesos. That's right, 26. Tapos may 21 plus hatian 5. daw Yes, ang ma'am. pagkasabi. 21 And ano ma'am effectively kinonfirm naman ni Senator Grace Poe na 21 billion for Yeah, the and congressman, 5 5 billion for the senators. So, ano yung dapat gawin dito, ma'am? Like, a veto or... Ang pinaka-importante sa lahat ng programa, una, isaayos yung mga alituntunin. Para sa akin, yung mga hatian na yan at partehan, naku talaga naman na nakakahiya naman yan at bawal talaga yan. Wag na yun. Lumihis na tayo doon. Ang gawin natin, balikan natin yung programa, tignan kung talaga makakatulong sa tao. Ang rekomendasyon ko nga doon, ipagkaisa na sa AIX, kasi yung AIX, alam na natin, itong AKAP, ang labo-labo. So ma'am, kung hindi ma-address ng executive yung mga questionable... Sorry? Pinag-usapan lang po namin ni Mayan, parang, can the president do that? Kasi ma'am, he can only, maiisama lang ma'am yung AKAP sa AIX kung babaykam ulit. I'm in complete agreement with you. Kaya nga sinasabi ko, hindi sapat ang line item veto. Kasi malalim at matindi ang mga problema ng very bad budget na ito. Pag line item veto pa lamang, masasagot ba ang mga issues tungkol sa konstitusyon, sa paglalabag sa Korte Suprema, sa tutol sa iba't ibang batas, at higit sa lahat sa pangangailangan ng sambayanan? Talagang hindi kaya sa line item veto. Ang daming problema talaga eh. Malalim at masalimuot. So, kung hindi babalik sa BICAM, talagang nanganganib, ma'am, na may question sa Korte Suprema? Hindi ko alam, pero ayoko nang umabot sa ganon. We all want to go ahead and work. Para sa akin, kung ibalik naman ito sa BICAM, hindi naman na ganon katindi o ganon ka sama ang delay. Kasi may pagsisimulan ka yung budget ng Pangulo in the first place, yung NEP. Konting respeto naman sa NEP at sa flagship project. Yun, balikan natin yun. Pagkatapos, palagay ko, yung controversial items, yun lang naman ang tututukan. Hindi naman lahat. You don't start from zero eh. Meron ka na mga NEP na National Expenditures Program derived from the President. And clearly, that will be the basis. And yun nga, tulad ng sinabi ko, nangyari na naman yan. Kung sakasakali, pinakamalala na to, hindi magkasundo hanggang sa January, magre-reenacted budget ka on a per month basis. One naman yan eh. Eh di mahahabol pa, hindi naman na ganun katindi. As soon as a proper budget has been finalized, eh di yun na ang papalit dun sa 2024 budget. Okay, Mayan. Ma'am, sorry to clarify. Mas open kayo na mag-reenacted budget na lang kaysa ipasa tong very bad budget na to? Yes. Hanggang end of the year, ma'am? Pero para sa akin, hindi kailangan umabot sa reenacted budget. Kayang habulin to eh. May araw pa. Huwag na tayo muna masyadong magbiyahe at magbakasyon. So, tulad ng sinabi ko, mahihirap, wala namang bakasyon, wala namang biyahe. Eh di magtiisan tayong lahat. So, ma'am, kung magbabay ka, mga 1 month lang na magiging reenacted yung budget. Hindi naman to tatagal ng ganun eh. Sabi ko nga, ay may NEP naman tayo, kayang habulin yan. Kung seryoso tayo at talagang puspusan magtrabaho, magkasundo, at sabihin ng ating Pangulo, ng ES, ng DBM, eto talaga ang kinakailangan ng bansa, ito yung tutukan natin. Sa palagay ko, wala pang 1 linggo yan tapos. Ma'am, hindi ba during the BICAM, usually may mga tao naman ng executive, nandyan yung budget secretary, okay, may mga tao sila. So, may consultation bago nabuo yung BICAM report? Di ko alam. Wala akong nakita at Di ba walang before- pag-usap sa akin. Pero before, di ba, usually may representative ang executive sa BICAM. I don't remember seeing too many of them. Most of the people I saw were the staff, the LBRMO, the APRO group from Congress.